araw sa ating lahat. Tulad kayo kasi tagali kasi namin ito kasi meron appointment visa sa bakalan ng kauna na pagdiriwang ng mga lumahan sa mga pabalagsak. At nakatuon din na alam niyo ba ngayon ko lang na-realize kayo ng umaga na ang date pala ng kamatayan ni Mami, Tita Meli ay nataong sa kapistahan Presentation. ng pag-aalay ng Mahalabinin Maria sa templo. Kaya po ito ay, kaya po naka Blue. Blue and Blessed Virgin Mary. Oh, so sa gilid, sabi ng banda, tinakot niya na merong relation siya sa, sabi niya, sa kanyang pamiminturo, Tagalog na, Mariana. sa kanyang ever faithful devotion to the Lady of Fatima, sa Virgen Maria. At kung tayo mananariwa, going to again refresh the memories we have, sigurado may kaya tayo mga karanasan, experiences with Tita Meli. Sabi ko nga nung prior to the celebration, when I was reminded by Ma'am Hermie na, sa 20, nga, sabi ko, ano bang oras, pwede lang matapos ng gabi para wala na silang trabaho. 5 o'clock daw. Sure ka? 5 o'clock? Ano yun? Nasa trabaho pa yung iba. Anyway, isa pa, yun yan, there are really significant date and event celebrating the memorial of this presentation of Mary. At sanarin din natin Ebanghelyo, diba? Mula kay Gospel of John, na sinabi na, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong buhayin sa huling araw. If you're going to remember, there is a story about King Arthur and the Round Table. Kung pamilya kayo sa moving yun, how King Arthur gathered this what we call men, a group of men, sa Tagalog, kabalyero. At how they, what we call, plan, kung paano nila makapagtagumpayan ang tinatawag nila tagumpay sa pagharap sa laban. At meron doong wordings, translated into that, sa Tagalog, sabi nga, tandaan ninyo, sabi ni King Arthur, alalahanin ninyo ang tagumpay na ito, huwag kalimutan, sapagkat ang trahedya ng tao ay napakadaling makalino. But of course, as we go on to remember our beloved dead, yun ang isa sa hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga, during the wake, every wake, every masses, funeral masses, all the living, na naiwan, has is what we call responsibility. Meron kayong responsibilidad sa mga mahal sa buhay na pumatay. Yun is that we continue to pray for them. Napakahalaga yun. Because as a living, yun lang ang tanging yung pabaon sa kanyang paglalakbay doon sa kanyang Diyos. But the consolation is that you have someone who always pray, not only far, but beside. Sabi nga, ibinubulong na lang sa Diyos. Kay Kristo, para sa kanyang oras sa Diyos. And that is our beloved dead. They can pray for their loved ones.
ginagabayan ng ano, ng pagdarasal. Siyempre, lalo niya, no, if our, sabi nga, beloved God is very faithful, practicing his, or his or her faith. Tulad ng ginawa ni Tita, how she devoted, and how she is devout in offering herself to the Lord. At nakita na natin yan, nakalaki na natin yan, at nakatandaan na natin yan. That is a generations now. And this is why, ito yung kailangan kung bakit natin inaalala ang mga kapatid nila. Kalakit nito yung sabi natin, napakahalaga bilang Kristiyano. And that is pananampalataya. Yung ating faith. Bakit? Kasi for that faith, meron tayo inaasahan. May pag-asa tayo na inaasahan sa Diyos. Yung pangako niya. Magiging effective lang naman yun if we really trust Him and believe. Practicing our faith, pananampalataya. Walang saysay ang pananampalataya kung hindi tayo maniniwala sa pangako ng Diyos o sa pangako ng Ama, sabi nga, sa kanyang mga silid na inihanda para sa atin. Sa panahon na tayo ay tatawagin ng Diyos. And that is what Tita Mary is experiencing now. She received the blessing. She received the room that God is reserved for her. Sabi nga, yun yung tugon ng Diyos sa pananampalataya in-practice ni Tita Mary. At yan din naman ang magiging tugon ng Diyos sa atin. Kasi nga, we believe, natitiwala tayo, paniniwala tayo, and that faith, yung ating pananampalataya niya, yung tayo ay dinila hanggang sa natanggap natin ang iba't ibang sakramento. At kung gusto natin tunay na mamayani pa ito, we continue to practice the faith na ibinigay ng Diyos kay Kristo para sa atin. And that is what we call diba, ang pagpipito. Alam mo, sa kusina, I usually go when train when going down. Nakita ko kanina. Every time I visit Tita Mary here, I always get her in that shed. Because that is how she expressed her life. Busogin tayo. Not only for the food, but for the love. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga tayo, sabi nga, pinigyan na tayo ng Kristo, His beloved Son, to save us. Para yung kamatayan na yun, yung kasalanan yun ay magapi. Para when we reach the proper time, wala tayo mga suffering. O hindi tayo magsasuffer. We will reach the ipagingkawakan ng Diyos. And that is what our beloved God is experiencing through our prayers. Sabi nga, meron pa nga tayo, diba? Bukod yung sa misa, meron pang mulila, diba? Sa haba ng dinasal natin kanina, diba? Ayos maubos ko yung lawan natin sa pray for her, diba? Sa haba ng litangian niya, lahat ng sakit na mga tinawag na natin. And that is very promising para sa mga natin sa buhay na tumama. Sabi ko nga, kami nga, the congregation, even now, mostly the parishes are praying the whole month of November, offering that for the souls. Kaya nga diba, merong
box doon na ilalagay mo. So, para ipagdasal araw-araw. Kahit man lang yun doon. But that is very meaningful very powerful for them. Kahit hindi natin kilala, hindi wala nakakaalam. Napakahalaga ng pagdarasal para sa kanila. Kasi nga may mga kaluluwa, hindi na ipagdarasal. But because of that practice, na itatawid natin. And that is the consolation din natin bilang manungulang sa Diyos. Because we believe and we practice that faith. And that faith, sabi ko na, is the love of God to us. Through His. Yan din ang ipinakita ni San Joaquin at sa kanyang Santa Ana para sa kanyang anak na si Maria. Ang pagkain, presentation of Mary to the temple. Matangi-tangi si Maria, ikanya. Yung the first tabernacle at unang disipulo ni Cristo. Kasi nga, ang kaisa-isa, bultong na anak ng Diyos, banal, ay namahal kay Maria. So, it's a very memorable experience of Mary and also for Tita Mary and Tita Mary. That her devotion to Mary is really hindi sa inyo. Hindi ba? Nakaganda nyo naman. Kasi nga, meron tayong taimtim na pagdarasal at sa mga pagtitiwala doon sa pananampalataya ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo ay pinag. So for us living, continue to practice. Sabi nga doon sa ibang sa first reading, dito ba dapat ay walang saysay ang pag-ibig kung hindi natin isasabihan o ibagawa. Not only for words, but for action. And that is the true meaning of love. Kita niyo naman kung paano ang Diyos nagpahayag ng kanyang pag-ibig. Not only for the words, the scriptures, but action. Anong action? That He gave His only Son, who suffered, died, and resurrected for the love and for our kaligtasan. And that is the true meaning of love. Kaya nga sana nga ito yung patuloy na mag-practice. Kasi hindi na ang pag-ibig nakikita sa salita at sa it should be always an action. You are saying, I love you. Ano mo naman ginagawa? Yung mga expressions. Sabi na sila, kaya kami masabi. When you say, I love you, yung paghabi mo is napakaganda. Because nga, diba sabi nga, makapangyayari ang isang Diyos. And that is how we are connected with God. That is how we are connected with God. That is how Mary connected to God and to His Son. So sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang, tayo ay umaalala sa isang taon ng kamatayan ni Mary. Bagamat alam natin na nasa kapiling ng Diyos. Siyempre, may nakakataon experience yung sadness and sorrow. Kaya nawala ang ating mga sabukan. But, it is yung sa naging appearance, kita-kita na natin ang mga assurance sa bigay ng Diyos. Hindi pa that because of her devotion to Mary, hindi siya umilang.
and that is tayo din naman kung tayo ay patuloy at sabi nga mananalig at pagtitiwala sa Diyos, hindi na tayo iiwanan ng Diyos. At kailanman ay hindi tayo iiwanan ng Diyos. Yan yung tunay na pagmamahal ng Diyos.